Sa iba pang balita, inilipat na ng Commission on Elections sa petsang April 25 ang SK Elections. Nauna na itong itinakda sana sa February 21. Narito ang ulat ni Maan Primero. Inilipat ng Commission on Elections o COMELEC ang araw ng petsa ng Sangguniang Kabataan o SK Elections. Mula February 21, inilipat na ito sa April 25, 2015. Ito ay sa kabila ng pag-aproba ng Kamara at Senado sa panukalang batas na ipagpaliban muna ang naturang eleksyon noong buwan ng Enero. Sa panukalang batas na ito, nais na mga mambabatas na gawing buwan ng Oktubre ang SK Election. Pirma na lang ni Pangulong Aquino ang hinihintay para tuluyan na itong maisabatas. Ngunit hindi na ito hinintay ng ahensya. Yesterday, the Commission met en banc and decided that the best course of action would be to postpone the elections. Wala nang iuurong yung election period, sagad na yon. So, iurong natin yung mismong election at sasama doon yung election period. No? So, again, out of deference to the President, who has yet to sign the bill postponing the elections, inurong natin yung elections to April 25. Now, it must be very clear na yung aming postponement will be superseded by a postponement law if it comes out. Ayon sa COMELEC, ilang beses nang ipinagpaliban ng SK Elections at hindi na nila ito maaari pang iurong matapos ang April 25. May mga gamit na nag-e-expire tulad ng indelible ink na posibleng masayang kung bibilhin ng maaga. We will be spending prior to actual election day, about 40% of that. Kasi ang bulk pa rin will be bayad sa teachers at saka dun sa mga election workers. So, kung hindi mailabas yung postponement, nandyan yung pera and we will be able to fund the elections pa rin. Ngunit kung nakabili na ng mga gamit at biglang pinirmahan ni Pangulong Aquino ang batas bago ang halalan, hindi na raw ito kontrolado ng ahensya at kumpiyansa sila na ibinigay nila ang resolusyon ng maaga para maiwasan ang mga paggastos. Kung hindi umano ililipat ang eleksyon ngayong darating na April 25, imposible na umano na maisagawa ang naturang SK election ngayong taon. Masasabing ahead of time, I think you should sign, it should be passed into law. If he is so minded, kung talagang gusto niya, the sooner the better. Because the longer we wait, the more money we spend. And the more money we spend, the less we will be likely to recover. Dagdag pa ni Jimenez, may kapangyarihan umano sila na ipagpaliban ang halalan para masiguro ang integridad nito. Samantala, mayroon tayong mga kababayan na nangangamba na mahuli ng pulis na may dala ng baril. Batay na rin sa pagkakaalam ng taong bayan na nakataas ang gun ban order mula sa ahensya dahil sa pabago-bagong schedule ng eleksyon. Kaya naman nilinaw ng ahensya na paiiralin ng gun ban sa March 26 hanggang May 10. Samantala, April 11, 13 at 14 naman ang pasahan ng Certificate of Candidacy o COC. April 15 hanggang 23 naman ang campaign period at April 25 hanggang May 25 ang pagsusumite ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ayon sa ahensya, inaasahan nila na bababa sa 2.5 million ang mga kabataan na kakandidato ngayong eleksyon mula sa 3.5 million. Nasa 950 million pesos naman ang nakalaan na pondo para sa darating na eleksyon. Kung mamarapatin niyo yung maabisuhan ko kayo, maghanda na po kayo ngayon kasi sobrang gipit na rin tayo sa panahon. Nilinaw ng COMELEC na kapag pinirmahan na ni Pangulong Aquino ang panukalang batas na magpo-postpone sa nakatakdang petsa ng SK election, mapapawalang bisa ang resolusyon ng ahensya at susundin ang petsa na nakatakda na nakaayon sa batas. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.